Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, good morning po, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bago po ako magbigay ng aking reaction ngayon patungkol dito sa isang senior citizen po natin na lumapit kay ka-business official na marami siyang hininging tulong. Gusto ko munang pasalamatan lahat po ng mga nariyan na subscribers po na nakasuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa mga silent viewers, yung mga nagko-comment po at ang mga naglalike at saka share. Maraming salamat po sa inyo. And to my new subscribers, welcome po sa aking YouTube channel. At ituloy ko na rin suportahan po natin ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, si Papa Dins TV at si Young Russell ho at ang aking pong mga kasamang mga reactors dito sa Ka-Business Official. At good morning po Ate Marilyn, ingat po palagi. So ito na nga po mga kababayan, ka-business, ka-papi at kalingap. So ang reaction ko po dito ay patungkol po kay Nanay Rosana. Isa po siyang senior citizen na pumunta nga po ito sa bahay nila ka-business. Ni-entertain po ito, pinakain nila, lahat-lahat na. So ayun, after nung kumain, kinausap na nila si Nanay. Nandun po lahat yung mga kagwangs. Present po sila sa loob, may kusina. So inopen up po ni Nanay ang kanyang mga pangangailangan sa buhay. Siyempre may edad na siya. Tapos nakwento nga ni Nanay na wala na siyang asawa pero meron siyang kinakasama na tawag dito third sex, yung ganun. Matagal na daw silang nagsasama pero nasa 50 plus na yung kinakasama niya, siya naman nasa 60 plus na. At meron siyang mga anak, ito si Nanay, 3 ayon sa kanya, pero walang mga trabaho at kaya nahihirapan sila sa pamumuhay, pati mga apo niya iniintindi pa. So ito yung mga ni Nanay, ang mga inopen up niyang problema, kailangan o hingi ng tulong sa ka-business official. Yung unang-una po is yung nanghihingi siya ng tulong na ang makina niya ay maayos or kung hanggat maaari mapalitan. Parang si Nanay, nananahi sila. Nananahi siya ng pinagkakakitaan nila, mga bedsheet or unan, mga apunda, mga ganun. So isa yun sa problema na hiningi ni Nanay ng tulong. Tapos hanggat maaari, gusto rin niyang matulungan ang kanyang 3 anak na magkaroon siguro ng trabaho. Parang ganun ang niya. Kasi ang isa daw doon ay dating OFW, 2 years na nakauwi ng Pinas pero ngayon wala daw trabaho. Siyempre may mga pamilya. Tapos, nanghingi din siya ng pampuhunan doon sa kanyang gagawing negosyo. Nanghingi din siya. Parang yun din inopen up niya. And then, isa pang pinakamalaking problema sa kanya kay Nanay ngayon kasi daw yung tinitirahan nilang bahay na napili niya yung parang sa rights lang, yung lote. Pinatayuan daw nila ito ng matitirahan nila. Matagal na rin, ilang years na nakalipas. Tapos pag bumabaha daw, inaabot ng tubig yung sahig nila kaya hindi sila makatulog. So, ayun ang mga problema niya na dinulog sa ka-business official. Pero kung tutusin mga kababayan, sa tagal ng panahon, hindi nila naayos yung bahay nila. Pero syempre siguro, hirap din sa pera, yung kikita ka lang ng pang-araw-araw, kaya gano'n mahirap. So, intindihan ko rin yung sitwasyon ng gano'n ni Nanay kasi sa edad niya, hindi na rin siya makakilos ng maayos. Kaya nanonood nga siya sa ka-business official. Alam niya, nakikita niya na marami itong natutulungan. So, pumunta nga siya doon. Pero, yung mga idinulog niyang mga problema, hindi yun kakayanin ng isang tao lang ni ka-business. So, pakinggan po natin ang sinabi ni ka-business dito. Meron po akong nirecord po na clip dito sa naging upload po ni ka-business. Maraming salamat po Pinuno. Ito po alam naman namin may pahintulot kami sa inyo patungkol dito. Kaya maraming salamat po. Mga kababayan, pakinggan po natin. Ni Nanay kanina na kung ano yung sa abot ng aming makakaya ang may tutulong namin. Di ba, Nay, no? At kasi siyempre mahirap naman yun aakuin mo yung
isang bagay na hindi kaya, no? Di po ba? Kaya tama yun kung ano yung abot sa ating kakayahan, kapasidad, at syempre ay ang importante bukal sa puso. No? Masaya, tumutulong. Okay, so sige ganito. Nay, ako na pong bahala doon sa bigas at saka groceries, no? Yun ang ipagkakalog ko sa inyo, yun ang bukal sa puso ko po, ang ipagkalog sa inyo. Tapos po, yung ano pa yung iba? Yung 3 anak na nawala ng trabaho, kay Burnok yung isa, kay Ito yung isa, kay Bukno yung isa. So okay na, no? Ito may natitira pa rito. Kay Boge, yung bahay ni nanay, naggagawing ilang palapag yun? 10 floor na eh. Ay, shit. Ikaw na rin, Bogs. Tapos, yung isa pa, makinabay, bumili ka ng palitan mo yung makina niya na nagtutuwalya. Opo. Okay, so, palagi ko kasya ito. Ano pa yun? Puhunan. Oh. Ikaw lang sa puhunan. No? Okay? So yun nga na mga kababayan, no? Kabisnes, kapapi at kalingap. So narinig mo yung sinabi ni kabisnes ni Pinuno. Ang ginawa niya, dahil nga sa dami ng kailangan ni Nanay Rosana, ayaw niya kay Pinuno, syempre natural talaga. Ang kailangan, paghati-hatian, yung ganong kadaming kailangan, hindi kaya ng isang tao lang. So anong ginawa ni Pinuno? Sinolder niya, kumbaga, nag-pledge na siya doon sa rice at saka yung grocery. Pero doon sa video pa mga kabayan o kabisnes kapapi, hindi ko na naisama sa clip, na nagbigay din po ito si kabisnes ng cash na 2,000. So, ang ibang mga problema, siguro para sa atin, ano yung iba, ano lang, parang gino-joke lang si nanay. Pero sa akin, hindi po. Para sa akin, hindi po. Tama ho yung ginawang ni Pinuno na ang lesson po doon, dahil sa dami, kailangan pagtulungan. So, ang ginawa po niya, ang problema ng isang anak, ilalapit kay Burnok, sa isang kagwang, din kay Intoy, din kay Buknoy. So, 3 anak ni nanay, may kanya-kanya mga problema. So, kumbaga, ang aalalay yung 3. Then, si Bugi naman, yung kumbaga, isinare ni Pinuno na itutulong kay nanay ay yung pagpapaayos ng bahay na medyo mataasan daw para hindi sila abutin ng baha. And then yung pamumuhunan doon naman sa kay Dawin. At kay Bay Papaya ay yung makina. Ang problema sa makina na nakabuhol-buhol daw yung sinulid. Kung hindi na ito maayos, magbilhan ng bago. So, yun, ang ano ko dito ng mga babae, kung magiging seryoso tayo sa ginawang yun ni kabisnes, bayanihan kasi yun eh. Bayanihan talaga. Dahil hindi kakayanin ng isang tao lang yung sa ganon na maraming kailangan. Maraming isang kababayan natin, isang senior citizen na nangangailangan ng tulong. So, may lesson po doon para sa akin. Yun nga, tulungan sa mga taong nangangailangan. At yun ang ginawa nga ni Pinuno. Siguro sa iba, parang ano lang, good vibes lang si nanay. Pero sa akin, hindi po. Lesson po yun. Lesson po para sa atin na tulungan. Na tayo mga Pilipino naman nasa atin ang quality ng bayanihan. Meron tayo niyan. So, hindi natin malaman, hindi natin masabi na, or baka na pagdating ng tamang panahon nga itong mga kagwangs na to, makatulong talaga kay nanay. Pag ganun-ganun lang yun ngayon. Pero darating ang araw na, kung halimbawa, kung may kakayanan na sila, hindi naman sila nagsabi na ora mismo. Diba, may nagbigay sila kung sa susunod na taon, after 2 years, after 5 years, tama lang naman din yun na hindi sila agad mag-commit. Kasi alam nila ang kanilang kakayanan. Tama lang yun. Pero, ayun. So, siyempre, ibig sabihin, mayroong pag-asa si nanay na pagdating ng taon na yun, God willing, kung lulubin ng Panginoon na may kakayanan ng tumulong itong ating mga kagwangs, blessing para kay nanay yun. Pero ang ginawa ngayon ni Pinuno is ura mismo kung ano yung talagang main
na kailangan yung bigas, kunting yung groceries, din yung cash. So malaking bagay na yun para kay nanay. Diba? At least kahit pa paano, natulungan siya ng ka-business official. So yun, Nay, alam mo naman yung ginawa mo is napaka-imposible sa oras mismo. Magantay na lang, mag-pray din. Kasi kahit nga sa prayer, hindi din naman nasasagot ka agad. Merong maybe, kung halimbawa nag-pray ka, so pag-iisipan pa yan ni Lord yung bibigay sa'yo. Kung alam naman na hindi tama o hindi makakabuti, pwedeng no ka agad, pwedeng yes, pwedeng maybe or wait. Ganun kasi yun eh. So yung sa'yo na nakadami ng kahilingan mo, nasa waiting ka. At ipag-pray mo yun kung ipagkakaloob sa'yo. So yun po yung aking reaction doon. So, parang yun na yung sa akin. O, yung iba, siguro marami kasi akong nabasa ng mga comment doon na sabi, sobra naman to si nanay, lahat na lang. Pero ako nag-comment din ako doon, kulang na lang kay nanay na magpaampon sa dami ng kanyang hiningi. Pero dumating ako sa point na yung realization ba, pinag-isipan ko talaga na oo nga itong ginawa ni nanay no, na may lesson para sa atin. Nandoon na nga yung tulungan. Nandoon talaga ako sa part ng bayanihan. Yun lang. Pasensya ka na, nagsabi talaga kung magpapaampon na lang ang kulang para sa'yo. So, yun lang na salamat tayo, pag-pray ko kayo kung talagang pagkakaloob sa'yo ng Panginoon yung mga kahilingan na yun. At sana, gabayan ka pa rin ni Lord yung good health para sa'yo. At may nabanggit pala ito si nanay, nangutang din sila ng 5-6 doon sa Mumbai. Akala ko nga pababayaran din, hihingi din niya ng tulong. Pero sabi naman niya, kukunin na lang doon sa ginagawa nilang pagkakakitaan, hulug-hulugan na lang daw. Kasi pinakita pa nga yung cellphone niya nasira. Nag-joke pa nga ito si Ilito na siya na lang sasagot sa cellphone pero mas malaki daw. Pero alam ko naman, biroan lang naman yun. Pero yun talaga yung main point ko dito, na yung mga inopen at ni nanay is, talaga yun, posibleng mangyari na matulungan talaga siya ng mga kagwangs in the near future. Depende yun sa kakayanan ng mga kagwangs kasi mahirap talaga na mag-yes ka tapos hindi mo naman magagawa. Mabuti na lang yung mag-no ka na pagdating ng araw nagawa mo. Diba? Nawalan po yung yung point ko. Kasi mahirap yung papaasahin mo yung papaasahin mo yung tao na asang-asa na siya na yes, may makuha ko na ito. Tapos pagdating dun sa huli, hindi mo pala kayang ibigay. Kaya tama lang yung ginawa ng mga kagwangs na magbigay sila ng space, ng time para siyempre, din nila yun. Ipag-pray din nila, pag-iipunan din nila kung sakasakali man, kung talagang kaya. Pero siyempre may mga pamilya din sila eh. Pero ipag-pray din natin yung kanilang YouTube channel na maging tuloy-tuloy yung pag-upload, tapos para kumita rin sila at makatulong din. Baalin natin kung sinana yung umpisang senior citizen na matutulungan ng mga kagawang. So, diba? So, pray lang tayo. So, maraming salamat na mga kababayan. Ito na muna ang aking reaction dito. Gabayan po tayo ni Lord sa araw-araw nating pamumuhay. Ingat po tayo. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Bira!